tagumpay. 6 na 4. Pakita mo. Oy. Huwag mong sabihin. Sinusubukan mong ligawan siya. Kami talaga ang itinadhana na maging magkasintahan at ngayong gabi, dapat siya ang maging babae ko. Nag-iilusyon ka lang. Hinahanap mo pagulo. Alam mo ba kung sino siya? Claire Bradford, pinakamagandang babae sa Greenfield. May-ari ng 2 public na kumpanya. Talagang karapat-dapat sa tawag na CEO na maganda. Handa ka pala. Pero payo ko lang, tigilan mo na ang pangarap mong makapangasawa ng mayaman. Galit siya sa mga lalaki. Kapag may lalaki na humawak sa kanya, nagkakaroon siya ng allergy buong katawan. Ibig sabihin, totoong ayaw niya sa mga lalaki. Kahapon lang, may isa ring katulad mo na matapang at walang takot na niligawan siya. Hulaan mo anong nangyari. Ano? Pinilayan yung lalaki. Hanggang ngayon, nasa ICU pa siya. Ganun ba? Mas lalo kong gustong subukan. Naku. Ang gandang binata pa naman. Hinahanap talaga ang gulo. Bahala ka. Lumabas ka. Miss Bradford, bakit po? Azure Dragon. Blood Wolf. Kapag nagsalita pa siya ng isa pang salita, putulin niyo ang dila niya. Habang buhay na siyang, hindi makapagsasalita. Opo, Miss Bradford. Anong nangyayari? Grabe. Nasisiraan ba siya ng bait? Sandali lang. Hulaan mo. Anong balak kong gawin sa'yo? Miss Bradford, bigyan niyo ako ng 1 minuto. Magkukuwento ako ng totoong. Pero parang kabaliwang kwento. May 50 segundo ka pa. Ako si Timothy Cole. Ngayon ay ika-6 Hunyo. Sa inyo, baka karaniwang araw lang to. Pero sa akin, isa itong paikot-ikot na hindi ko matakasan. Baka isipin mong paliw ako. Pero halos 800 taon na akong nabubuhay sa Hunyo 8 na 2. May 20 segundo ka pa. Kung puro kabaliwan pa rin ang ikukwento mo, wala nang saysay magpatuloy. Sa loob ng 10 segundo, mababasag ang ilaw sa taas mo. Kung hindi ka gagalaw at mananatili kang ganyan, diretso, sa baso mo babagsak ang bubog. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa ganyang kalokohan? Sam. R. Ito, paano nangyari to? Ang ganda ng pagkakagawa nito. Pero, sa tingin mo ba paniniwalaan ko agad yung kalokohan mo? Hindi ka naniniwala sa akin? Nakikita mo sila? Yung lalaki, malapit na siyang makatanggap ng tawag, tapos tatayo na siya para umalis. Yung babae bibigyan yung lalaki ng sampal. Hello? Ano? Masakit ang tiyan mo? Sige, pupunta ako agad. Kung maglakas loob ka na puntahan siya ngayon, maghihiwalay na tayo. Hoy, tumigil ka diyan. Sigurado akong pakana mo rin to. 800 taon, sobrang tagal nun. At sa loob ng 800 taon na iyon, sa pakikipaglaban, lesson, gamot, militarya, at pinansya, sa 36 na iba't ibang larangan, abot ko na ang pinakatuktok. At sa nakalipas na 100 taon sa panahong iyon, nag-aral ako ng mahiwagang sining dahil gusto kong malaman kung bakit ba talaga nakulong ako. Sa 8 ng Hunyo. Ano bang gusto mong sabihin? Nasuri ko na ang dahilan kung bakit di ako makaalis sa 6 ng Hunyo ay dahil sa'yo. Dahil ayon sa tadhana, sa pagitan mo at ko, nakatalaga tayong magsama. Marami na akong nakita na nababagot na nanligaw sa akin. Pero masasabi ko, ikaw ang pinakaiba.
walang magbabago. Hindi ka tatagal hanggang 8:12 ngayong gabi. Pumunta ako para hanapin ka ngayon. Gusto ko lang malaman kung ililigtas kita. Kung makakatulong yon para mabasag ko ang siklo. At makalis sa ng Hunyo. Tapos ka na? Alam kong di mo ako pinaniniwalaan. Pero malapit na, ikaw mismo ang hihingi ng tulong sa akin. Dahil sa loob ng 10 segundo, darating na ang problema mo. Kalokohan. Azure Dragon. Blood Wolf. Putulin niyo ang dila niya ngayon din. Ooh, Miss Bradford. Sand. R. E. Ang problema, nandito na. Mukhang nagkamali ka. Hindi siya nandito para manggulo sa'yo. Ang pangalan niya ay Philip Bennett. Eksperto siya sa voodoo. Ang misyon niya ay pabagsakin ng lalaking iyon, pati ang 2 bodyguard mo. Pagkatapos, lalagyan kanya ng sumpa ng aphrodisiac. Kapag napailalim ka dito, mararamdaman mo ang sobrang init sa buong katawan mo. Pagkatapos, aalis ka. Pero ang hindi mo inaasahan, ang creepy mong fiancé, si Victor Hawthorne, hinihintay ka sa villa mo. Alam mo pa ang tungkol sa fiancé kong si Victor? Mas marami akong alam kaysa sa kanya. Alam ko rin, nagalit ka kay Victor. Dahil ang landi niyang gago at sobrang creepy na may kakaibang fetish. Tutol na tutol ka sa kasal na ito, pero sobrang makapangyarihan ang pamilya Hawthorne. Wala kang magawa para pigilan ito. Ikaw. Mukhang ang dami mo na namang nalaman tungkol sa akin. 800 taon na. Sapat na para maging alam ko ang lahat sa mundong ito. Pero, yung lalaking iyon, paparating na para sa iyo. Miss Bradford, galit na galit ang amo ko sa mga ginawa mo kamakailan. Wala na siyang pasensya para sa iyo. So, talagang nandito siya para manggulo sa akin. Pigilan mo siya. Oh, Miss. Lumabas ka. Plano mo ba talagang manood na lang at walang gawin? Kung ako ang papasok na ngayon at ililigtas ka, iisipin mo na ako ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya, hayaan kitang magdusa muna ng kaunti. Miss Bradford, gusto ng amo ko na dito ka magpalipas ng gabi. Sumama ka na sa akin. Amo mo? Si Victor? Pasensya na. Pero may boyfriend ako. Ang weird kapag hinawakan ko siya. Bakit wala akong allergic reaction? Mahal, may nangbubuli sa asawa mo. Kailangan mo namang magsalita. Ang tamis talaga. Ikaw talaga, pasaway ka, yari ka sa akin. Marami na ang gusto akong mawala, pero sila matagal na silang nawala. Ayoko sanang patulan ang kagaya mong maliit na isda. Di ko inakala na ganito kakatapang. Na pati sa babaeng gusto ng amo ko, nagkalakas loob kang galawin siya. Kaya ngayon, wala na akong magagawa kundi bigyan ka na ng paalam. Ikaw. Ha ha ha. Sa ganyan lang kakonting kaya mo, nagmamayabang ka pa sa harap ko? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ikaw, Tinamaan ka na ng blood-sucking parasite ko. Sa loob ng 10 segundo, yung blood-sucking parasite ay sa loob ng katawan mo magpaparami ng napakaraming anak. Sa loob ng 3 minuto, yung laman at dugo mo ay kakainin ng mga insekto.
hanggang sa maubos. Ha ha ha. Grabe kang malupit. Ano ba talagang gusto ng amo mo? Pagkatapos ng gabing ito, malalaman mo rin. Tungkol naman sa passion parasite na ito, ikaw na ba ang kusang kukuha? O ako pa ang magpapakain nito sa'yo? Ikaw, sa panaginip mo lang. Sandali lang. Ayos ka lang ba? Nagti-trip lang ako sa'yo. Sa ganito kaliit na insekto, akala mo ba talaga tatablan mo ako? Ah, Ang pangit ng lasa, sobrang pait. ikaw paano nangyari to? Kita ko naman na malinaw na nakagat ka ng dugo sip-sip na kulisap ko. Walang tao sa mundong to na immune sa dugo sip-sip na kulisap. Sorry. Alam ko rin na kaunti tungkol sa mga sumpa. Pwede mo rin akong tawagin na hari ng sumpa. Imposible. Hindi pwede yon. Ah, Dahil gustong-gusto mong ipasa sa iba ang pula na laban sumpa, tikman mo rin kaya kung ano talaga ang pakiramdam. Ayos ka lang ba talaga? Okay lang ako. ang init, ang init. Oh, kita mo. Kung tinamaan ka ng pula na laban sumpa, ganyan na ganyan ka rin. Ito. Kaya mo ba silang iligtas? Walang problema. Miss Bradford. Sobrang init. Kailangan ko ng tubig. Dakilang Guro, Miss Bradford. Hindi ko na kaya. Master, anong ginagawa mo? Oo nga. Paano mo nagawang samantalahin siya ng ganito? Si Miss Bradford ay nalasan ng Crimson Lust Venom. Kung hindi ito maaalis agad, literal na sasabog siya at mamamatay. Pero... Anong ginawa mo sa akin? Praise sa Diyos. Yung mga damit mo, ikaw mismo ang naghubad. Kung hindi kita nailigtas, hubad ka na sana ngayon. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tanungin sila mismo. Miss Bradford. Kakalasan mo lang ng Crimson Lust Venom. Pasalamat ka kay Mr. Timothy Cole dahil nailigtas ka niya. Talagang walang magandang gawa na nabibigyang halaga. Kung hindi dahil sa kapalaran na tayo ang magkakatuluyan, hindi ko na sana pinilit iligtas ka. Ikaw. Sinamantala mo na naman ako. Hindi ba sinabi mo? Pagdating ng 8 to 12, ako ay... Kung hindi ako nakialam, talaga sanang mayroon ka na lang 57 minutong natitirang mabuhay. Dahil nakialam na ako, nagbago ang lahat. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwede kang mamatay anumang oras. Ngayon, ang tanging paraan mo para mabuhay ay sumama sa akin. May mga inayos na ako. Sana makatulong yon para makaligtas ka. Ginagawa mo ba to para kontrolin ako? Hello, dalawa, isa. Yuko ang ulo mo. Ngayon, pwede ka bang sumama sa akin? Kung, ang amo ni Philip ay si Victor, pero si Victor Hawthorne wala namang dahilan para patayin ako. Tama. Yung gustong pumatay sa'yo hindi si Victor Hawthorne. Sa totoo lang, hindi ito ang una nating pagkikita. Ito na ang pang-18 kong beses na tinatangkang iligtas ka. Ibig sabihin, yung nakaraang 17 beses, naging matagumpay ba? Hindi. Lahat sila pumalpak. Umaaga lang ng umaaga ang oras ng pagkamatay.
pero hindi kailanman lumagpas ng 812. Mukhang ito yung balakid na hindi natin kayang lampasan. Sige, pero hindi naman mahalaga yon. Kung totoo ang sinasabi mo, edi sa susunod, ililigtas mo pa rin ako, di ba? Hindi, ito na ang huling beses. Bakit? Dahil ang 18 beses isang buong siklo na yon. Kung sa pang 18 beses, hindi pa rin kita maligtas, ibig sabihin talagang nakatakda ang kamatayan mo. Wala nang makapagliligtas sa'yo. Ikaw, wag mo akong takutin. Hindi mo ba sinabi dati na may misandry ka at nagkaka-allergy ka kapag nahahawakan ka ng lalaki? Ako. Ikaw ang kulit mo. Ngayon siguro, naniniwala ka na nakatadhana talaga tayong magsama. Hintayin mo munang mabuhay ako. Ay, teka. Ano? Paano mo nalaman? Noong una kong pinakialaman ang kapalaran mo, ganun ka unang nadaganan hanggang mamatay. Ito. Sandali lang, umatras ka. Bakit? Huwag mong sabihin may nagkalikot. Sa kotse ko. Tatlo. Dalawa. Isa. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin ng ganito kalala? Mabuhay ka muna ngayong gabi hanggang 8:12, saka ka palang may karapatang mag-imbestiga. Kung sino ba talaga ang gustong pumatay sa'yo. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa safe house na ako mismo ang nagtayo para sa'yo. So ito pala ang safe house na ginawa mo? Ito na ang pinakamagagawa ko sa ganitong kabilisang panahon. Lahat ng bintana dito ay bulletproof. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa mga sniper. Ibig sabihin pwede na tayong pumunta sa presinto. Sinubukan ko na, pero yung daan na yon, puno ng mga assassin. Hindi talaga posible na makarating sa presinto ng ligtas. Tinawagan ko na rin ang pulis. Pero wala ring nangyari. Basta, lahat ng paraan na naisip ko, nagawa ko na. Kaya, nakatakda ba talaga akong mamatay? May isa pang paraan. Kaso, ang hirap sabihin. Tingnan mo naman ang nangyayari. Anong mahirap sabihin diyan? Sinabi ko na to dati. Tumakbo ka agad nung narinig mo. Sinabi mo pa na may masamang balak ako. Sa huli, binaril ka at napatay ng sniper. Ano ba talaga ang solusyon? Isa katuparan natin ang ating kasal. Pag-isain natin ang enerhiya natin. Maging isa at maging tunay na mag-asawa. Baka sakali. Wala kang hiya. Akala mo ba talaga maniniwala ako sa ganyang nakakadiri? Huwag kang magduda sa akin. 100 taon na akong nag-aaral ng cosmic arts. Nakalkula ko na ang dahilan kung bakit ako na-stuck sa araw na to ng 800 taon at kung bakit ka pa ulit-ulit na namamatay ay dahil hindi pa kumpleto ang pagsasama natin. Kahit anong sabihin mong kalokohan, kahit patayin mo pa ako, hinding-hindi ako maniniwala. Alam ko na magiging ganito rin. Sandali lang. Ano-anong gagawin ko? Bilisan mo at isakatuparan na natin ang ating kasal. Ikaw hindi ka ba tutulong? Ang mas mahalaga ngayon ay mapanatiling ligtas ka. Sige na. Miss Bradford, Blood Wolf, ayos ka lang ba? Tumayo ka. Blood Wolf.
Hindi natatagal si Azure Dragon. Tutulungan ko siya. Sige, mag-ingat ka. Pag-alis ko, ikandado mo ang pinto. Kahit ano mangyari, huwag mo itong bubuksan. Bladwolf. Bladwolf, buhay ka pa pala. Hindi ka naman nasaksak. Tama ka, Miss Bradford. Hindi naman talaga ako nasaktan. Ginawa ko lang to kasi gusto talaga kitang patayin. Bladwolf, huwag kang padalos-dalos. Bakit mo ako gustong patayin? Hindi ba naging mabuti ako sa'yo? Huwag mo akong tanungin kung bakit. Sumusunod lang ako sa utos. Kaninong utos? Tama si Timote. Nakatakda na ang lahat. Mamamatay ka sa Hunyo 8. Walang makakaligtas sa'yo. Ngayon, mamatay ka na. Gusto mong patayin siya? Nagtanong ka ba muna sa akin? Hindi ka ba lumabas? Paano naging posible yon? Yung mga tao sa labas, hindi naman sila umubra sa akin. Siguradong yung taong nasa likod mo ang nagpadala sa kanila para lituhin lang ako. Tama ba? Paano mo nalaman? Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa'yo. Nung binuksan ko ang pinto kanina, hindi talaga ako umalis. Sa halip, ginamit ko ang shadow technique para magtago sa loob ng kwarto. Bloodwolf, bakit mo gusto akong patayin? Mabuti naman palagi ang pakikitungo ko sa'yo. Tama yan. Kailangan talaga kitang patayin. Mamatay ka. Sobra ka namang nagmamalaki. Phyllis, iligtas mo si Azure Dragon. Salamat sa pagliligtas sa amin, Mr. Cole. Anong gagawin natin ngayon? Huwag muna nating ipahalata sa kanila. Dalhin niyo sila. At hilahin papunta sa kabilang kwarto. Hindi ba tayo tatawag ng pulis? Hanggang alas 8:02, may 10 minuto pa. Sa 10 minutong ito, huwag muna tayong lumikha ng problema. Si. Walo na lang na minuto bago mag alas 8:02. Paglampas ba natin ng alas 8:12, ligtas na tayo. Sa teorya, oo. Pero 8 minuto sapat na para kung ano-ano ang mangyari. Kailangan ko pang maghanda ng ilan pang bagay. Ano? Mga Sealing Talisman 2 na ginawa ko, kaunti lang ang oras ko. 3 lang ang nagawa kong talisman. Pagka idinikit ito, hindi basta mabubuksan ang pinto. Bakit hindi mo agad nilagay? Ang Sealing Talisman, 10 minuto lang tumatagal. 6 na minuto na lang natitira. Ibig bang sabihin ligtas na tayo? Bakit kumakatok ng malakas si Azure Dragon sa pinto? May kakaiba sa kanya. Anong nangyayari? Nasapian ba sila? 5 na lang na minuto. Ano to? Bakit sila ganyan? Noong iniligtas kita noon, hindi naman ito nangyari. Kasi dati, tuwing sinusubukan kitang iligtas, palagi akong nabibigo. Ang pagiging kakaiba nito ay maaaring ibig sabihin na maaari ka talagang mabuhay. Ano ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Nakakatakot to. Ngayon, may hindi nakikitang kamay ng tadhana na inaayos ang kapalaran na binago ko noon. Masama to. Sobrang lakas ng pagbukpok nila sa pinto. Hindi tatagal ang mga agimat na to. Hanggang 8 to 12. Anong gagawin natin? Kung tama ang hinala ko, sa oras na mabuksan nila ang pinto, yun din ang oras ng kamatayan mo.
Ibig bang sabihin nito pati ikaw, hindi mo na ako mapoprotektahan? Hindi ba 800 taon ka nang nabubuhay at hindi ba ikaw ang pinakamakapangyarihan? Sila karaniwang tao lang sila. May sunod na galaw na tadhana. Masyadong maraming bagay na hindi natin kontrolado. Ito ba ang tadhana ko mamatay? Bakit biglang uminit? May natitirang lason pa sa katawan mo. Dapat okay na, pero naapektuhan ka nitong pagsubok. Kailangang balansehin ang yin at yang at maging tunay na mag-asawa para magwakas ang pagsubok. Babalik sa dati ang mga tao sa labas. Sige, magtiwala ako sa'yo. Hindi na natin pwede pang patagalin. Masama to, hindi tayo aabot sa ganitong bilis. Sa loob ng 30 segundo, mababasag ang agimat. Masisira ang pinto. Anong meron? Wala ng oras. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Tulad ng ano? Kumikit ka. Aba, kumana nga. 1 minuto na lang natitira. Mukhang gumagana ito. Hindi na ako gaanong naiinitan. 30 segundo na lang natitira. Hindi pa tayo itinuturing na tunay na mag-asawa. Hindi pa tapos ang palasyo ng mag-asawa. Kung ano mang susunod na mangyari kahit ako hindi ko alam. Tumigil na sila sa pagpukpok ng pinto. Nagtagumpay tayo. Ayos yan. Claire, pumunta ka sa impyerno. Anong dapat kong gawin? Nagpasalin lang ako ng enerhiya ko sa'yo. Hindi ka naman patay. Ay, Tumago ka sa likod ko. Ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala o protektahan kita. 3, 2, 1. Ayos, tapos na oras. Nabuhay ako. Sandali, paano ako napunta rito? Naglinis lang naman ako ng kwarto kanina, di ba? Anong nangyayari dito? Tara na. Hindi ba sabi mo tuwing mahawakan mo ang lalaki, nagkaka-hivs ka? Totoo ba yon? Siyempre totoo. Ang hirap paniwalaan yan. Ngayon naniniwala ka na? Sa mundong ito, talagang may kakaibang sakit na ganyan. Kita mo? Sabi ko sa'yo. Itinakda tayong magkasama. Ikaw. Grabe ka. Pasensya na, Miss Bradford. Hindi ko rin alam anong nangyari sa akin kanina. Kalilimutan mo na yon. Dalhin mo na muna siya sa ospital. Bantayan mo siya ng mabuti. Opo. Grabe. Talagang kinabahan ako kanina. Claire, ito ba ang sinasabi mong takot sa lalaki? Nakikipaglandian ka pa sa iba. Hindi ko inakalang ganito ka pala. Sir, hindi ka pa nag-check-in. Umalis ka na agad. Galit na galit ako ngayon. Kaya pwede ba, mamatay ka na lang? Victor, sira ulo ka ba? Bitawan mo siya ngayon din. Mamamatay na siya. Gusto mong bitiwan ko siya? Sige, magmakaawa ka sa akin. Ikaw. Anong sabi mo? Magmakaawa ka lang kahit minsan at maililigtas mo siya. Niyon hindi mo pa magawa? Mukhang si Miss Bradford wala ring puso. Ako. Akin na to. Bitawan mo.
Binatilyo, sa harap ko mismo, nagtaas ka ng kamay laban sa amo ko. Akala mo laruan lang ako? Para sa akin, laruan ka lang. Amo, nabigo po ako sa inyo. Pormahan mo ang fiancé ko tapos sinaktan mo pa ako ng sarili mong kamay. Alam mo ba kung anong kahihinatnan nito? Huwag kang kumilos. Huwag mong sabihin na genuine na gusto mong pakasalan itong lalaking ito. Fiancé, ibig sabihin, hindi pa kayo kasal. Kung hindi pa kayo kasal, kahit anong gawin namin ni Claire, kahit gaano kami ka-close, wala kaming nilalabag. Tama ba? Sa buong Greenfield, lahat alam nilang si Claire na kalan talaga siya para sa akin. Ganun ba? Ngayon, tumuhod ka. Yumuko ka ng 3 beses sa harap ko. Tapos, putulin mo ang kamay na ginamit mo para hawakan si Claire. Maaaring pag-isipan kong patawarin kang mabuhay. At kung tumanggi ako, Edi kamatayan lang ang sagot mo. kamatayan? Akala mo ba pwede ka na lang pumatay ng tao kung kailan mo gusto? Sino ka ba? Emperador ka ba, Juan? Hindi ako emperador. Pero dito sa buong Greenfield, kung gustuhin kong may mamatay pagpatak ng hating gabi, hindi na nila makikita ang araw kinabukasan. Kung ganun din lang, tama na yung satsad. Ngayon, malinaw kong ipapaalam. Si Claire nakalaan para maging asawa ko. Walang pwedeng kumuha sa kanya. Lalong-lalo na hindi ikaw. Timothy, ikaw, Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin sa kahit ano. Pero anumang problema mo, ako ang bahala diyan. oh siya. Timothy, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Talaga bang iniisip mo? Na dahil marunong ka ng kaunti, kaya mo nang lumaban sa akin. Ginoong Hawthorne, ang pamilya Hawthorne ang pinakamakapangyarihan sa Greenfield at ikaw ang pinakamayamang tao sa lungsod. Napakarami mong negosyo at magagaling na empleyado. At kilala kang walang awang. Humaharang sa lahat ng balakid. Alam ko nang eksakto ang mga sinasabi ko. At alam ko rin kung anong klase ng kalaban ang kaharap ko. Kung alam mo naman pala, paano ka naglalakas loob magyabang sa harap ko? Alam ko kung anong klaseng kalaban ka. Pero ikaw ba? Alam mo ba kung sinong klase ng kalaban ang kinakaharap mo? Makinig ka, oy. Sinaliksik namin ng mabuti ang buong background mo bago kami pumunta rito. Ah, talaga? Bakit nagpapanggap ka pa rin? Isa ka lang namang ulilang hangal na lumaki ng walang magulang. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho ka lang sa kung saang maliit na opisina. $4,500 lang ang kita mo bawat buwan. Ganun ba? Talaga bang naniniwala kang iyan ang tunay kong pagkatao? Ha? Huwag mong sabihin. Nakatago ang totoong pagkakakilanlan mo? Ha. Akala mo pelikula to? Kung ganon, ipaliwanag mo nga. Paano ang isang ordinaryong empleyado sa opisina may ganitong galing? Philip, sige na, sabihin mo. Paano naging ganito kagaling ang isang simpleng, mababang posisyon sa opisina? Ikaw. At ikaw naman, Philip, bata ka ni Paul Bennett sa labas. Natuklasan lang na may talento ka sa mga insekto, kaya pinasok ka ni Paul sa pamilya. 6 na taon na ang nakalipas. Aksidente mong napatay ang isang batang babae na 8 taon gulang gamit ang mga insektong yon. Pagkatapos, si Victor ang nagbayad para mapagtakpan ang nangyari para sa'yo. Kaya ganun ka na lang ka-loyal kay Victor. Diba? Ikaw. Imposible yan. Paano mo nalaman yon? Walang bagay dito sa mundo na di ko alam. Katulad mo, Mr. Hawthorne, may mga madudumi at sekreto kang ginawa. Ganun ba? Sa totoo lang, hindi mo naman ganun kamahal si Claire. Dahil lang si Claire ang pinakamagandang babae sa Greenfield. Dahil si Claire lang ang hindi pumapansin sa kahit sinong lalaki. At sobra kang obsessed kaya gusto mong mapasaiyo siya, di ba? Ito. Anong klaseng kabalbalan na sekreto yan? Sa totoo lang, di ka rin. Sekreto ba yon? Ano bang pinagsasabi mo? Mr. Hawthorne, sa Bay 9 estate mo, di ba nagtatago ka pa rin ng dalawang guwapong binatang lalaki? Sekreto ba yon? Kalokohan yan. Tingnan mo ang sarili mo, napikon ka na agad. Totoo bang di siya? Oo naman. Kung hindi, bakit pa kita niligtas mula sa gulo mo? Patay ka na, Timothy. Shadow Twins, patayan niyo siya. Opo, boss. Maghanap ka ng pagkakaroon para mag-akin. Philip, ikaw, pabagsakin mo si Claire Bradford. Oh, boss.
lakas ng Shadow Twins. Si Philip pa, may dalang lasa na insekto. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ko nga kaya ang mga palpak na to, anong karapatan kong maging lalaki mo? Kahit ganito na, nagmamagaling ka pa rin. Grave ka na talaga. Si Claire, babae ko yan. Lahat huminto na kayo. O baka baliin ko leeg niya. Bilis, alisin mo ang sumpa sa asawa ko. O papatayin ko siya. Timothy? Kung tatawagan mo ulit na asawa si Claire, ako. Tawag ko yun sa asawa ko. Wala kang pakialam. Tsaka naman, tinawag ko na talaga siyang ganun. Anong gagawin mo? Linawin natin. Sino ba ang may control dito ngayon? Basura ka. Naglalakas loob kang saktan ako? Hindi lang ako naglalakas loob saktan ka, kaya rin kitang patayin. Gusto mong subukan? Ginoong Hawthorne. Gusto mo bang tumaya tayo? Pustahan tayo kung maglalakas loob akong patayin ka. Palayain mo agad ang amo ko. Walang kikilos. O kaya, mabilis kong babaliin ang leeg niya. Bilisan nyo, alisin nyo ang sumpa sa asawa ko. Alisin niyo ang sumpa. Huwag niyong sakalin ng husto, baka mamatay siya. Timothy, paano mo nagawang tratuin ako ng ganito? Sinusubukan mo na nga akong patayin. Di bakit ako matatakot? Kahit pa ikaw ay isang emperador noong unang panahon, hindi pa rin kita katatakutan. Di ba naimbestigahan mo na ako? Isa akong ulila. Ang ulila, walang pamilya na pwede mong ipapatay. Ikaw! Claire, talaga bang pinipili mo ang batugan at talunan na to? Hindi ka ba natatakot na i-blacklist ng mga Hawthorne ang mga Bradford? Mr. Hawthorne, hindi maganda ang tunog niyan sa pandinig ko. Kung batugan at talunan daw ako, ikaw, mas masahol ka pang basura kaysa sa batugan at talunan. Basurang tao. Timothy, aminin ko, magaling ka. Pero akala mo ba na ang mundo ay paligsahan lang ng galing? May pera ang mga Hawthorne. Kaya kong mag-hire ng 100. 1,000 tao na kasing galing mo. Ganon ba? Claire, lumapit ka sa akin ngayon din. At sumama ka sa akin. Handa akong magsimulang muli kasama ka. Tungkol kay Timothy. Handa akong palampasin na lang siya. Paano kung tumanggi ako? Talaga bang gagawin mo ito para lang sa isang lalaking suwail? At ipagkakanulo mo ang kasunduan sa kasal ng mga Hawthorne at Bradford? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Wala itong kinalaman kay Timothy. Wala siyang kinalaman? Tama, Victor. Sa totoo lang, ipapaliwanag ko na sa'yo ngayon. Kahit mamatay pa lahat ng lalaki sa mundo, hindi talaga ako magpapakasal sa'yo. Hindi ko yata narinig yon ng tama. Ulitin mo nga. Sabi ko, kahit na... Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. Alam mo ba na kung tatanggi kang magpakasal, magkakaroon ng matinding problema ang pamilyang Bradford. Puro ka na lang pananakot, gaya ng dati. Victor, makinig ka. Ako si Claire Bradford. Hindi ako magpapakasal sa'yo. See? Claire, decision mo yan. Huwag mong pagsisihin. Simula ngayon, ibabagsak ng mga Hawthorne ang mga Bradford sa lahat ng paraan, balang araw. Ikaw, luluhod ka sa harap ko at magmamakaawa kang pakasalan kita. Darna. Ang galing ng ginawa mo kanina. Oh, bakit? Tapos na. Lubusan ko nang na-offend si Victor. Siguradong hindi niya palalagpasin ang mga Bradford. At ang mga magulang ko, pati si Lolo, hindi rin ako papayagan. Huwag kang mag-alala. Kahit magunaw pa ang mundo,
Poprotektahan kita. Ikaw? Aminado ako, magaling ka ngang makipaglaban. Pero sa negosyo, kahit gaano ka kagaling lumaban, ano namang mapapala mo? Magtiwala ka sa akin. Kahit suntukan, negosyo, o anuman, kaya kitang protektahan. Nabasag ko na ang sumpang ito ng kapalaran para sa'yo. Ang pamilya Hawthorne, sa'kin, basura lang yon. Totoo ba? Napaulit-ulit ang nangyayari sa araw na to? Ng 800 ton? Posible bang hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga lubos akong pinagtitiwalaan? Nagtitiwala ako sa'yo. Pero, lahat ng ito ay sobrang hindi ka panipaniwala. Pati na lahat ng nangyari. Alas, 8 to 12, nakakatakot talaga. Sa totoo lang, nag-aalala ako na baka hindi pa tapos ang krisis mo. Hindi mo ba sinabi na pagkatapos ng 8-12, okay na ang lahat? Kasi sa dulo, hindi pa natutupad ang pagkakabigkis natin bilang mag-asawa. Hindi pa rin ako makaalis sa pag-uulit ng araw na to. Pagdating ng bukas, nariyan pa rin ang sumpa ng kamatayan mo. Ano na ang... Gagawin natin? Huwag mo akong saktan sa sasabihin ko. Gampanan na natin ang kasal natin. Doon lang siguradong ligtas na tayo. Pag-consummate ng kasal? Alam ko na baka iniisip mong nagsasalita lang ako ng kung ano-ano. Akala mo, sinusubukan ko lang makatulog sa tabi mo. Pero based sa napansin ko, naniniwala ako sa'yo. ngayon, bakit parang ang bilis mo akong napaniwala? Daddy, nagkakagulo na yung mga tao. Kasama na doon si Azure Dragon. Wala ni isa sa kanila ang normal. Nagbigay ka sa akin ng enerhiya. At yung pagsasanib ng yin at yang. Yan ba ang tawag doon, di ba? Tama. Tapos bumalik sila sa dati ulit. Kaya, dahil doon, naniniwala ako na hindi mo ako kayang lokohin. Mabuti kung gaano? Ay, ikaw, anong ginagawa mo? Kung hindi natin huhubarin ang mga damit natin, paano natin gagawin to? Tama ka naman. Miss Bradford, may nangyari. Grabe, ang lala. Tuloy ka. Miss Bradford, Masama 2. Si Mr. Hawthorne, Hino Stage Seamaster sa Sterling Society Club. Ikaw mismo ang hinahanap niya. Gusto niyang ikaw ang magpiyansa kay Master. Ano? Hinostage talaga niya ang tatay ko? Anong karapatan niyang kunin ang tatay ko? Akala ba niya siya na ang batas? Azure Dragon, kunin mo yung kotse. Opo. Master, nandun siya sa Sterling Society Club. Nagsusugal kasama ang mga tao ni Mr. Hawthorne. Daddy, panay-panalo siya. Pero ngayon, ewan ko ba kung bakit. Ang laki ng tao. Gaano kalaki? 10 bilyon. Ano? Ganun kalaki? Ang hirap niyan ayusin. Sigurado ako na sinatap yung tatay ko ni Victor. 10 bilyon. Kapag binayaran natin yan, mauubos talaga ang pera ng pamilya natin. Isang gabi lang, malulugi ang pamilya Bradford. Okay lang. Ako na ang bahala diyan para sa'yo. Kaya mo ba talaga? Magtiwala ka sa akin. Sa mundo na to, walang bagay na hindi ko kayang gawin. Tito Edward. Ayon sa patakaran ng laro, kapag nadaya, puputulan ng kamay. Nataranta ka at nandaya ka na nga. Hindi uubra yon dito. Wag po, Mr. Hawthorne. Bienan niyo po ako balang araw. Anong bienan balang araw? Ikaw ba talaga ang magpapasya kung sino ang papakasalan ng anak mo?
Tigo, Gusto mong iligtas ang tatay mo? Sige, lumuhod ka at magmakawa sa akin. Claire, tulungan mo ako. Si Ginoong Hawthorne ang pinaka nakikinig sa'yo. Hindi mo pwedeng pabayaan akong mamatay. Ty, nagpapakatanga ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong gusto ko? Ang tatay mo ay hawak ko ngayon. Hindi lang siya natalo ng 10 bilyon. Nagdaya pa siya. Puputulin ko ang isa niyang kamay ngayon. Ganyan ang disiplina sa mundo ng sugal. Kailangan niyo pa ring bayaran ang 10 bilyon na tinaya niya at natalo. 10 bilyon. Sa tingin ko, nilalagay mo lang kami sa bitag para mapahamak mo ang tatay ko. Eh ano ngayon kung tinrabaho ko siya? Talo ng tatay mo ang pera. Huwag mong sabihin na balak niyong hindi bayaran ang utang ni Victor. Claire, huwag mong kalimutin. Ikaw mismo ang pumili nito. Pinili mo ang inudol na si Timothy. Kaya ngayon, tiisin mo ang galit ko. Napakawalang hiya mo. Claire, edo, ano bang nangyayari? Sa'yo? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Hawthorne ngayon din? Tay, wala naman akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Hedy, patawad. Malapit ko nang putulin ang kamay niya. Sandali lang. Ano? Gusto mong gumawa ng galaw? Hindi ako baldado. Bakit hindi ako makakaganti? Subukan mo. Tingnan natin kung mauna mong putulin ang kamay ni Tito Edward o kung mauna kong ibaon sa leeg mo. Ang dart ko. Subukan mo lang. Paulit-ulit mo na akong tinatakot. Akala mo yata, isa lang akong mahina na pwede mong apak-apakan. Ginong Hawthorne, kung mahina ka o hindi, ewan ko, pero bibigyan kita ng payo. Tumigil ka na sa pangiinis sa akin. At mas mahalaga, iwasan mo na si Claire. Tsaka, tumigil ka na rin sa pagpapahirap sa mga Bradford, kung hindi. Anong gagawin mo? Sabihin mo, isa ka lang namang pobreng bata. Ano bang kaya mong gawin sa akin? Anong magagawa ko sa'yo? Mas mabuti pa, pakinggan mo na mabuti. Kapag pinilit mo akong gipitin, sisiguraduhin kong mabubura ang buong pamilya Hawthorne. Ikaw lang mag-isa. Gusto mong wasakin ang mga Hawthorne. Ikaw. Ginoong Hawthorne, kung sino ka, alam ko kung anong klaseng tao ka. Itong mga bodyguard mo lahat ay mula sa Blackwater Security sa abroad. Doon mo sila kinuha. Lahat sila may karanasan sa bakbakan at may dugo na sa kamay nila. Bukod pa diyan, sa West End, meron ka ring munting imbakan ng armas. Tama ba ako? Alam mo pa yon? Sa mundong ito, wala talagang naililihim sa akin. Pwede mo na lang isipin na isa akong Diyos na alam ang lahat. Kasama na rin doon na ang tatay mo. Ay may 2 pang anak na lalaki, 2 anak na babae, at 3 asawa. Tama ba ako? Ginoong Hawthorne, hulaan mo nga? Bakit? Bakit kahit alam ko namang may armadong tao ka na, naghihintay para tapusin ako? Nagpakita pa rin ako? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hayaan mong ipaliwanag ko. Kahit saan ka man naroroon, kahit gaano pa karami ang mga bitag na inihanda mo para sa akin, laging ligtas ako. Ikaw. Ginoong Hawthorne, wala namang silbi ang pagpapatuloy sa ganitong tensyon. Dahil natatakot kang mamatay, at ako naman, masyadong abala kung papatayin pa kita. Bakit hindi na lang tayo maupo at ayusin ito ng maayos? Ano sa tingin mo? Iba ba ang mga baril? Palabasin ang mga armadong guwardiya. Nakakapagod din ang laging kinakabahan. Lahat lumabas. Claire, ano bang ginawa mo? Bakit bigla kang nagkasamaan ng loob kay Ginoong Hawthorne? Hello, Tito Edward. Ako si Timothy Cole. Saan pamilya siya galing? Isa lang siya na batang ulila. Walang klaseng asal. Claire, nagaway kayo ni Ginoong Hawthorne para lang sa isang katulad niya? Tatay, muntik na niyang putulin ang kamay mo. At pinapanigan mo pa rin siya? Pero may utang sa akin ang tatay mo ng 10 bilyon. Natural lang na. Kampihan niya ako. Ginoong Hawthorne, tingnan mo naman ang sitwasyon. Tito Edward, basta ipapakasal mo si Claire sa akin. At susunod siya sa lahat ng gusto ko. Makakalimutan ko na ang 10 bilyong iyon. At higit pa roon, bibigyan ko pa ang mga Bradford ng walang katapusang benepisyo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari.
Claire, narinig mo iyon, di ba? Hindi ka pwedeng maging matigas ang ulo sa mundong to. Paano? Papanoorin mo na lang ba na mamatay ako at masira ang pamilya Bradford? Pero, ako... Tito Edward, si Victor sobrang nakakatakot. Napakawalang hiya niya. Kung pipilitin mo si Claire na pakasalan siya, hindi mo ba sisirain ang buhay niya? Ano bang alam mo? Lumaki si Claire na may lahat ng karangyaan na pwede mong maisip. Tinamasa niya ang lahat ng maibibigay ng pamilya Bradford. At ngayon, oras na para siya naman ang magbalik sa pamilya. Dad, dahil sa kanya, hindi mo na yata iniintindi ang kaligayahan ko? Kahit ano pa, tunay na gusto ka ni Mr. Hawthorne. Ang kasal parang panalo lang. Ang pagmamahal na yan laging nauuwi sa gulo. Ako... Claire, gusto mo talagang maging makasarili na. Papanoodin mo lang akong mamatay at masira ang pamilya natin. Lahat ng to dahil lang sa isang mahirap na lalaki, may edukasyon ka. Alam mo ang mga kwento. Dapat mong alam kung gaano kasama ang kahihinatnan kung papakasalan mo ang isang walang-wala. Hindi ko inakala. Palagi mong sinasabi na malakas ka at independent na babae. Bakit ngayon? Nabubulag ka na ng pagmamahal? Pero... Ako... Ako na bahala. Tito Edward. Huwag mo akong piliting maging close sa'yo. Walang silbi ang tawagin akong dad. Kung ang galing mo talaga, bayaran mo na lang yung 10 bilyon. Huwag kang mag-alala, Tito Edward. 10 bilyon lang yan. Walang problema. Ako na bahala diyan. 10 bilyon lang? Ang lakas ng loob mo magyabang. Sa itsura mo, kaya mo ba kahit 10,000? Tumahimik ka. Hindi mo lugar na magsalita. Ikaw, Tito Edward, una, gusto kong itama ang ilang sinabi mo. Una, sinabi mong makasarili si Claire. Hindi yan totoo. Kasi ikaw ang sobrang makasarili na hindi mo man lang alintana. Kung buhay man o patay ang anak mong babae, nagpapakabiktima ka. Nakakatawa. Pangalawa, sinabi mong nabubulag si Claire sa pag-ibig. At ako ang mahirap na nobody. Mali rin yan. Kasi hindi ka pa nakakakita ng kahit sinong mas magaling pa sa akin. Ano bang gusto mong sabihin? Ano bang gusto kong sabihin? Makinig ka ng mabuti. Yung 10 bilyon, ako ang bahala diyan. Mr. Hawthorne, ang 10 bilyon na yan ay utang sa sugal. Sabi nga nila, hindi ka talo hanggat nasa laro ka pa. Ngayon, ako naman ang taya laban sa'yo. Nagpupusta ka ba? Pustahan? Siyempre, nagpupusta ako. Kahit gaano pa tayo kayaman, hindi dapat tayo maging tanga, di ba? Alam kong may mga diskarte ka, pero delikado yung lalaking yun. Anong dapat ikatakot doon, Tito Edward? Makinig ka, ako ay isang Diyos na nakakaalam ng lahat at makapangyarihan. Baka tong mga sinasabi ko, sa pandinig mo ngayon, ay pagtatawanan mo lang. Pero wala akong pakialam, ang panahon ang magpapatunay ng lahat. Oh, ano, Mr. Hawthorne? Pwede tayong magpustahan. Pero nasaan ang mga panustos mo? Huwag mong sabihin na si Claire pa ang huhutun mo ng pera. Para sa akin, mas maigi na gawing simple lang to. Ang target mo ay ang pamilya Bradford at si Claire, at sa ngayon, ako ang pinakamalaking hadlang. Sa plano mo, kaya ipupusta ko ang buhay ko laban sa'yo. Akala mo ba ang buhay mo ay katumbas ng 10 bilyon? Oo, syempre. Ang buhay ko mas mataas pa ang halaga sa 10 bilyon. Kasi kaya kong kunin ang buhay mo kahit anong oras. Kung paano tayo magpupustahan, ikaw ang bahala. Kapag natalo ako, iyon na ang buhay ko. Kapag ikaw ang natalo, yung 10 bilyon na natalo kanina ni Tito Edward, ay burado na. Payag ka? Ako ang magdedesisyon kung paano tayo magpupustahan? Tama. Sige, dahil pustahan ang usapan, palakihin pa natin ang pustahan. Paano? Pag natalo ka, ayokong buhay mo. Gusto ko putulin ang mga kamay at paa mo. Sige, ayos lang. At may isa pa. Gusto ko siyang sa harap ng madla hubarin ang lahat ng kanyang damit at lumuhod sa harap ko, yumukod ng 3 beses. Claire, di ba ikaw yung mahinhin? Gusto kong makita na maghubad ka sa harap ng publiko. At pagkatapos mong lumuhod sa akin, paano ka pa magiging mahinhin? Gino Hawthorne, di ba gusto mong pakasalan si Claire? Hindi yata ito tama. Tumahimik ka. Sa ngayon, hindi ito lugar para magsalita ang isang inutil na matanda. Binigyan ko ng sobrang daming pagkakataon ang pamilya Bradford. Sayang! Hindi mo alam pahalagahan yon.
Dahil ganun na rin, simula ngayon, kayo mga Bradford, luluhod kayo sa harap ko. Oh, ano? Kaya mo bang pumusta? Kung hindi, lumayas ka sa harap ko. Siyempre, tatanggapin ko ang pustahan. Pero hindi ko gagamitin si Claire bilang pusta. Eh di wala nang dapat pag-usapan. Sumama ka na lang sa mga Bradford at mag-ipon ng 10 bilyon para sa akin. Sandali lang. Ano yon? Claire, huwag kang padalos-dalos. Sigurado kang mananalo ka, di ba? Siyempre, Tungkol sa pustahan mo, tatanggapin ko yan. Kapag nanalo ka, papayag ako sa mga hinihingi mo. Pero, kapag natalo ka, Tama. Ang 10 bilyon na yan ang pusta para sa buhay ni Timothy. Dahil gusto mong isali pa ang anak ko, hindi ba dapat dagdagan mo pa ang pusta? Ano bang gusto mo? Gusto ko, kapag natalo ka, maghubad ka sa harap ng tao. Luhod ka at yuyuko ka sa akin ng 3 beses. Kumusta, payag ka ba? Sige, pumapayag ako. ilalagay natin sa kasulatan at pipirmahan ang kasunduan. Sige. Kanina, sabi mo ako, mahalagang paano tayo magsusugal. Tama? Tama. Sige, maglaro tayo ng Golden Flower. Isang round lang, tapos lahat ng desisyon. Sa side ko, 3 tao ang kasama. Sa side nyo, pwede rin 3. Pero, dapat lahat nandoon na sa loob ng 1 minuto. Sandali lang, hindi ba parang daya yan? Lahat ng tao dito tao mo. Paano kami makakahanap ng 3 eksperto sa loob lang ng 1 minuto? Kung hindi nyo kaya buuin, wag ako ang sisihin. Madumi. Hindi na kailangan ng ganyan. Ako na lang, sapat na para sa side ko. Wag, Timothy. Halatang dinadaya nila. 3 laban sa 1. Kahit anong baraha mo, hindi ka mananalo. Uncle Edward, nakalimutan mo ba? Sinabi ko, ako ang all-knowing, all-powerful God. Para sa akin, walang imposible. Pwede bang ako rin ang mag-cut ng baraha? Siyempre. Dahil isang round lang magdedesisyon ng lahat, huwag na tayong magtago. Ipakita agad ang baraha natin. Mahina ang aking baraha. Offsuit na 2, 3, 5. Mukhang maswerte ako ngayon. 3 ace na pareho. Mahina ang baraha ko. 3 reyna. Paano nangyari yan? Ano iyon, Dad? Natalo ba tayo? Siyempre talo siya. Pero, hindi pa ipinapakita ni Timothy ang baraha niya. Hindi na niya kailangan ipakita. Kasi kahit anong baraha ang hawak niya, hindi siya mananalo. Ganon ba talaga yon? Claire, mukhang hindi mo alam ang mga patakaran ng 3-card poker. Kahit kaunti. Yung 3 alas ko sa kamay ang pinakamataas na 3 of a kind. Ang tanging makakatalo lang. Sa 3 of a kind ko ay isang halo-halong 2-3-5. Paano mo naman nasisigurado na hindi 2003-5 na halo ang hawak ni Timothy? Kung may 2-3-5 na halo si Timothy, pasensiya na, pero hindi pa rin niya matatalo. Yung 3 alas ko. Kaya, kahit anong hawak ni Timothy, siguradong talo tayo, di ba? Tama. Ganon ba talaga yon? Oh, syempre. Claire, hindi mo pa rin napapansin. Na tong lalaking to. Isang manloloko lang na marunong ng kaunting kung fu? Mandaraya siya, hindi siya kung sino mang alam ang lahat. Gravy naman. Anong gagawin natin ngayon? Timothy, grabe ka. Pinahamak mo talaga kami. Sa totoo lang, mula pa nung nagsimula tong laro, alam na agad ang kalalabasan. Ganun ba? Yung pagkakasunod-sunod ng pagbigay, bawat galaw, naalala mo ng malinaw. Pero, alam ko rin ng malinaw. Nag-cut ako ng deck minsan para makuha yung pinakaayos na ayos ng baraha. Tapos ikaw, nag-cut ka rin ng baraha. Anong punto mo? Kung tama ang hinala ko, ang hawak mo ngayon ay 3 hari.
Timothy, hayop ka. Talo ka na. Ayon sa pustahan natin, puputulin na ang mga kamay at paa mo. Hindi ka na aatras ngayon, di ba? Siyempre, kailangan tanggapin ang pagkatalo. Magaling. Max Shadow, Wyatt Shadow. Putulin niyo ang kamay at paa niya. Victor, tama na. Tama na, simula pa lang to. Etong basurang to, hindi ba't laging mayabang yan? Ngayong natalo siya. Gusto kong makita kung gaano ka pa kayabang kapag wala ka ng kamay at paa. Victor, sa huli, tayo lang naman ang may issue rito. Ano bang gusto mo para palayain mo siya? Gusto mong palayain ko siya? Kung palayain mo siya, handa akong pakasalan ka. Pakasalan mo ko? Oo, tama. Makikipag-cooperate ako sa'yo ng buo. At gagawin ko lahat ng gusto mo. Basta tigilan mo na ang pagdadamay ng mga inosente rito. Pwede? Ilang taon na rin, hindi ka kailanman bumigay. Ngayon sa lalaking to, totoong lumuhod ka sa harap ko. Claire, kakaiba ka talaga. Nakikiusap ako, pwede ba? Hindi. Ngayon ikaw ang nakikiusap sa akin. Sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Ipapaputol ko ang mga kamay at paa ni Timothy. At ipapahiya rin kita. Maghubad ka sa harap ng lahat at lumuhod sa harap ko. Gusto ko ring angkan ng Bradford magbalik ng 10 bilyon at gawing bangkaroti ang mga Bradford. Ito ang napala niyo sa pagsuway sa akin? Victor, kailangan ba talagang ganito kalupit? Oh, wawasakin ko kayong lahat. Max Shadow, Wyatt Shadow. Putulin niyo ang kamay at paa ng basurang to. Takbo, takbo. Bakit ako tatakbo? Timothy, anong ibig mong sabihin dito? Atras ka ba dahil natalo ka? Kung natalo ako, syempre aakuin ko ang responsibilidad. Kaya ngayon, dapat sumuko ka na lang. Hayaan mong putulin namin ang mga kamay at paa mo. Kung natalo talaga ako, natural na tatanggapin ko ang parusa. Pabayaan kong putulin ninyo ang mga kamay at paa ko. Pero ang totoo, hindi pa ako talo. Wala namang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Talo ka na. Mas mataas ang 3 hari ko kaysa sa 2-3-5 na hawak mo, diba? Oo nga. At mas mataas rin yan kaysa sa 3 reyna mo. Tama ba? Eh ano ngayon? Ang 3 hari mo ay mas. Mababa pa rin sa 3 alas. Ayon sa patakaran, tama yan. Hindi kasing laki ng 3. Alas ang 3 hari. Pero ang problema, nandaya siya. Ha? Sinasabi mong nandaya si Ginawang Hawthorne? Oh, kapag nahuli kang nandadaya, automatikong talo ka na sa laro. Sabi mong nandaya si Ginawang Hawthorne? Nasaan ang ebidensya? Kung walang ebidensya, masamang paninira lang yan. Gusto nyo ng ebidensya? Madali lang. Lahat ng barahan namin, asul ang likod. Pwede nyong tingnan yung likod ng mga barahan nyo para malaman nyo ang totoo. Sige, kung ganon, si Ginong Hawthorne hahayaan kayong mamatay ng talo na talo. Paano nangyari yon? Talagang nandaya siya. So panalo na tayo, di ba? Siyempre panalo tayo. Di ba sinabi ko na sa'yo, ako ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Paano naman ako matatalo? Tama na nga, hindi mo man lang sinabi na nanalo ka na. Pinakabahan mo ako ng matagal. Mandaraya ka. Ginong Hawthorne, nagpapatawa ka ba? Ikaw na nga yung nahuling nandaraya, pero binabaliktad mo, ako pa ang inaakusahan mong nandaya. Tsaka kung nandaya man ako, para yun sa sarili ko, hindi para sa iyo. Ikaw talaga. Ang bilis ng mga kamay mo. Humanga ako. Hindi ko gets ang sinasabi mo. Victor, so panalo na tayo. Panahon nang tuparin mo ang pangako mo. Ako, tama na. Talo ka na, kaya dapat panindigan mo ang pusta. Si, tapos na ang 10 bilyon. Tara na. Sandali lang, Ginoong Hawthorne. Seryoso ka ba? Kung ako ang natalo, tatanggapin ko yung parusa at mawawala mga kamay at paa ko. Pero ikaw, talo ka na, tapos aalis ka lang basta? Ano? Gusto mo ba talagang paluhurin ako? Hindi lang basta pagluhod. Sa totoo lang, kailangan mo pang lumuhod ng hubot-hubad. Di ba iyon ang mismong kondisyon na nilatag mo? Gusto mo bang lumuhod ako? Tanungin mo si Edward. Kaya ba niya yan? Siguro oo, siguro hindi. Tay, hindi natin pwedeng pabayaan na lang ito. Nagbigay ba siya kahit katiting na espasyo para sa atin? Pero...
Tito Edward, ganyan ka kasi. Masyado kang malambot ang puso. Yung mga Bradford at Hawthorne, magkaaway na talaga sila ngayon. Wala nang atrasan. Patayan na ito. Nag-aalala ka pa rin ba na sumusobra na tayo? O natatakot kang magalit sila? Sa ugali mong yan, kung ikaw ang magpapatakbo ng pamilya Bradford, magigiba talaga tayo. Sina? Pero hindi naman mahalaga iyon. Tutulungan ko na lang si Claire mula ngayon. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Nasa ganitong gulo ang pamilya natin. Dahil sa iyo. Tito Edward, yung sinabi mo lang parang medyo hindi ata patas para sa akin. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Ako ang tumulong sa pamilya Bradford para makita ang totoong pagkatao ni Victor. Tay, hindi mo pa ba napansin? Kahit papakasalan ko siya, siguradong guguluhin pa rin niya tayo ng todo. Kahit hindi nangyari ito ngayon. Kapag nagalit siya o nagkamali tayo, tatalikuran din niya tayo. Tama din naman. Sige, Ginoong Hawthorne. Hubarin mo ang damit mo, lumuhod ka, at yumukod ng sagad. Ayos lang. Bibigyan kita ng 100 milyon. Tapusin na natin ito. 100 milyon? Hindi ba sapat sa iyo? Hindi sapat ang 100 milyon. Huwag kang makapalang mukha. Kahit nga hindi 100 milyon, kahit 10 bilyon. O 100 bilyon, walang mangyayari. Gusto ko lang makita ka, Ginoong Hawthorne. Maghubad ng walang saplot at lumuhod sa harap namin. Ikaw? Ang pusta ay pusta. Bakit kapag si Ginoong Hawthorne, parang hindi nasusunod ang mga patakaran? Timothy, ganito na lang kaya. Paano kung mag-kowtow na lang ako bilang kapalit? Kung game ka lang manuod, game naman akong maghubad. Lehe ka. Ngayong araw, makikita ko na si Ginoong Hawthorne ay hubad, nakaluhod at nagkokotaw. Sino ka ba akala mo? Victor Hawthorne, bakit ka ba ang dami pang sinasabi diyan? Hindi ba't ganito rin yung ginawa mong panggigipit sa amin dati? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Ngayon, nararanasan mo na rin kung anong pakiramdam. Lilihis na ako ngayon. Hindi ako luluhod. Eh ano? Anong gagawin mo? Anong gusto mo? Patayin mo na lang ako? May lakas ka ba ng loob? Pakawalan mo ang amo ko. Kung hindi papatayin namin sina Claire at Edward. Sige, ituloy mo, patayin mo sila. Sige nga, subukan mong gawin. Bilisan mo, tapusin mo na. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Kahit patayin mo si Claire at ang biyenan ko, hindi ko pa rin papatayin ang amo mo. Pahirapan ko siya ng paunti-unti, tulad ng huhukayin ko muna ang mga mata niya. Tsaka ko tatanggalin ang lahat ng kuko niya. Philip, makikita natin. Malalaman natin kung sino ang mas matibay at kung sino ang unang susuko. Ikaw. At binabalaan kita, kung maglakas loob kang saktan si Claire, pangako ko sa'yo, masigit pa sa daang ulit ang magiging kasaklapan ng katapusan mo kaysa sa sinapit niya. Matapang at walang inuurungan, pero may diskarte. Hindi na nakakagulat, kaya pala hinahangaan kita. Timothy Cole, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang, gusto kong hubarin mo ang lahat at lumuhod. Natalo ka sa pustahan, kaya panindigan mo. Kailangan ba talagang maging ganito kalala? Oo, ganito ka seryoso ang gusto ko. Wala ka nang magiging tsansa para makuha siyang muli. Hindi ka ba natatakot na baka gantihan ka ng pamilya Hawthorne balang araw? Kung palalayain kita ngayon, sigurado ka bang hindi mo ako paghihigantihan? Huling tanong ko na, luluhod ka ba o hindi? Kung hindi, bubunutin ko ang isa sa mga mata mo. Luluhod ako. Kung ginawa mo to agad, sana napadali pa ang lahat. Hindi mo pa rin siya pinalalaya? Gusto mo bang singilin ko na ng kaunting interes ang amo mo? Ganon ba? Palayain mo na siya ngayon din. Hindi mo ba ako sinisisi? Siyempre hindi. Hindi ako tanga. Hubarin mo lahat at lumuhod.
lumipad ka na lang. Timothy, etong kahihiyan ngayon. Oh, anong balita? Nakalimutan mo na ba kung paano ka umasta noon nung inisip mong panalo ka na? Pumayag na si Claire na pakasalan ka at sundin ang gusto mo. Pero ikaw, gusto mo pa ring baliin lahat ng buto ko. Gusto mong hubarin ni Claire lahat ng suot niya at lumuhod sa harap mo. Ikaw! Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka nga karapat-dapat umiyak dito. Kung meron ka lang kahit konting awa, kami hindi sana tayo nauwi sa ganito. Tama na, Timothy. Wala ka nang sasabihin. Maliit lang ang mundo. Magkikita ulit tayo. Etong kahihiyan ngayon. Babayaran kitang sobra-sobra 100 beses. Sandali lang. Sino tong lalaking to? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Parang hindi mo ramdam na nandyan siya. Eksperto yan. Grave sa Gailing. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Victor. Kung hindi... Bakit ka nandito? Sorry, Victor. Narinig ko lang kasi na may nangyari sa'yo. Kaya gusto ko lang... Tama na ang kaligoy-ligoy. Patayin mo na tong walang kwenta na to para sa akin ngayon na. Si... Victor. Alam ko namang malakas siya. Ayos ka lang ba? Kasalanan ko lahat ito. Nahuli ako ng dating. Tumigil ka na sa kakasalita. Bilisan mo na lang. Patayin mo yung bata na yan. Si... Sandali lang, Ginoong Hawthorne. Aminado akong malakas siya, pero pwede mo siyang tanungin. Kung susugal ako ng buhay ko para patayin ka, kaya ba niya? At ng mga tao mo dito sa kwarto talagang protektahan ka? Victor. Kung gagawin niya ang lahat para mapatay ka, kaya ko siyang patayin. Pero ikaw, hindi ka namin mapoprotektahan talaga. Talunin! Ngayon, sa totoo lang, kung hindi mo ako hahayaang mabuhay, hindi rin kita pabubuhayin at huwag mong subukan. Tumawag ng armado mong mga bodyguard. Pag may gumalaw, siguradong itutumba kita, sunugin mo na lahat. Desidido ka talagang tapusin ako at hindi palalampasin. So wala nang labasan. Kasi ikaw ang nag-iisa kong panangga sa buhay ko ngayon. Ikaw! Ang dami kong tao, ang dami kong tauhan, pero ni isa. Hindi makontrol ang isang tao lang? Victor, basta wala ka dito, wala akong inaalalang iba at madali ko siyang mapapatay. Kung wala siya dito, papayag ba ako na palibutan yung lahat ako? Dapat sana nakahanap din ako ng kakampi. Pero wala akong pakialam. Hindi ko pwedeng palampasin to. Kailangan mo akong tulungan na makaganti. Hindi pa ako nakaranas ng kahihiyan ng ganito kalala sa buong buhay ko. Victor, tama na. Tumahimik ka, buwisit ka, balang araw. Mahuhulog ka rin sa mga kamay ko. Ikaw. Baby, wag na tayong magpadala sa ganitong klase ng bastos. Uy, Ginoong Hawthorne, di mo ba kayang magpakadisente kahit konti? Tuwing bumubuka ang bibig mo, ang taas agad ng kabastusan mo. Ano ba talagang gusto mo? Tama na natin. Ang pag-aksaya ng oras. Kung gusto mong wasakin ang lahat, papatayin kita. Tapos hayaan ko na lang napatayin kami ng mga tao mo. Tapos tapusin na lang natin to. Bukod sa ganyang drama, wala ka namang ibang alam na diskarte. Ganito na lang kaya. Magduelo na lang tayo. Pag nanalo ka, iyo na ako. Pwede ba yon? Victor, di mo ba kayang magpakadesente kahit minsan? Tigilan mo na ang puro mura at kabastusan. Dapat kang ang taong may pinag-aralan at astang sosyal mula Maynila. Kung hindi ka pa nila kilala, aakalain nilang isa kang tambay lang sa kanto. Ayan, ganyan dapat, Ginoong Hawthorne. Magpakadesente ka naman. Sa tingin ko, bitawan na lang natin ang issue ngayon. Hinding-hindi mangyayari yan. Ang nangyari ngayon, hindi pwedeng matapos na ganun-ganun lang. Joseph Frost, hindi mo ba kayang magsalita kahit konti? Palagi ka namang matapang. Bakit kapag importante na, bigla kang natutulog sa pansitan? Ganito kaya gawin natin? Paano? Hindi mo ba kanina lang sinabi na kukunin mo si Victor ko ng madali? Oh, sandali, hindi. Anong sinabi mo? Si Victor mo? Ano ba ang relasyon nyo? Ikaw. Kung ano man ang relasyon namin, wala kang pakialam doon. Kadiri. Kung ikumpara si Timothy kay Victor, wala namang laban eh. Kung lalaki ka talaga, lumaban ka sa akin. Ngayon, patas tayo at tayo ang magtatakda ng mga patakaran. Una sa lahat,
Kung lalaki nga ba ako? Si Claire ang magpapatunay niyan. Ang magkarelasyong manloloko. Makinig ka, Ginong Hawthorne. Pwede ba namang magpakadesente tayo? Si Claire at ako ay nasa maayos, seryosong relasyon. Sa tingin ko, wala nang pag-asa tong taong to. Huwag kang mag-alala, Victor. Turuan ko sila ng leksyon. Dapat lang. Timothy, ngayon, 3 seryosong round ang paglalaruan natin. Pwede mong piliin kung saan ako magaling. 2 panalo sa 3 laban. Kung manalo ako, maghubad ka, lumuhod ka, at yumuko ng 3 beses kay Victor. At si Claire din. Kailangan ding maghubad at lumuhod. Tama. Kadiri. Bakit naman ako lalaban sa'yo? Hindi ko gagawin yan. Ayoko. Kung hindi ka lalaban, walang makakaalis dito ngayon. Ibig mong sabihin, sunugin na lang natin lahat. Sina? Pinipilit mo talaga ako, no? Parang kayo nga ang namimilit sa amin. Timothy, kung hindi ka lalaban, ngayong araw, itataya ko ang buhay ko para kay Victor para makahanap ng paraan palabas siya. Naniniwala akong kahit anong gawin ko para pigilan ka, makakatakas si Victor. Makakatakas si Victor. Pag nakalabas siya, nakaabang na ang mga armadong tao. Pag dumating ang oras na yon, lahat ng nandito mamamatay. Tinatakot mo ba ako? May paraan ka palang ganito. Bakit hindi mo agad sinabi? Victor, kung ganun, mapapahamak ako ng malala. Yung lakas ng taong to, hindi biro. Nakakatakot ang sobrang lakas niya, parang wala. Siyang pake, basta ligtas ako, yun lang ang mahalaga. Wala siyang pakialam kahit buhay mo pa. At willing ka pa ring mamatay para sa kanya? Anong pake mo? Wala ka talagang seryoso, no? Timothy, tutuloy ba tayo o hindi? Kung hindi, ngayon na lang. Isasugal ko ang buhay ko para kay Victor at maghahanap ng paraan palabas. Tumigil ka na, Joseph. Kunin mo siya. Ginoong Hawthorne, bakit kailangang magpanggap? Hindi ba sapat na kilala kita? Ganun ba? Kung talagang wala kang pake kay Joseph, bakit mo siya itinago ng ganun kalalim at ngayon mo lang pinakita? Sige, maglalaban tayo, pero may mga kondisyon ako. Anong mga kondisyon? Una, pauutusan mo ang isa mo na ipasara ang mga pangunahing pinto. Ayokong makapasok yung mga guwardiyang may baril. Kailangan ko ng medyo patas. At ligtas na lugar. Kaya kong gawin yan. At ang pangalawang kondisyon, Ginoong Hawthorne, hindi pa tapos yung pustahan natin kanina. Madali lang yan. Pwedeng pustahan natin muna ay isang kickback. Kapag ako ang nanalo, yung pustahan ni Victor na luluhod, mawawalang bisa na. Kapag natalo ako, kami ni Victor, bahala ka na sa amin, payag ka ba? Ayos. Magpautos ka na, ipasara ang mga pangunahing pinto. Tapos, gagamitin natin yung pagluhod ni Victor bilang pusta para sa unang round. Magsalita ka na. Paano mo gustong pumusta? Ang lakas ng kumpiyansa ng taong to. Kahit anong gusto ko, pwede kaming tumaya kahit ano? Oo, nasa iyo yan. Darts na lang tayo. Darts ayos yan. Dito sa kwartong to, maguguhit tayo ng isang bilog na mas maliit pa sa 1 milimetro ang diametro. Tatayo ka sa loob ng bilog, tapos ako ang magtatapon ng 3 darts sa'yo. Kapag ang mga paa mo lumabas ng bilog, talo ka. Tio. Una kang tumayo sa bilog. Kami muna ang magtatapon ng darts. Hindi pwede. Ako ang mauunang tumapon sa kanya. Bakit naman? Hayaan mong siya muna ang tumapon. Bobo ka ba? Tong lalaking to, magaling na talaga sa darts. Tapos tatayo ka lang sa bilog, tapos papatapon mo sa kanya, hinahanap mo yata ang kamatayan, pare. Victor, magtiwala ka. Game ako dito. Kung gusto mo talagang mamatay, sinasabi ko sa iyo, kahit maging multo ka na. Hindi kita palalampasin. Sigurado ka ba talagang papatayin mo siya? Baka hindi ko naman siya mapatay. Mapanakit ko lang siya. Ay pinakamagandang resulta na. Dapat alam mo na hindi rin maganda ang sitwasyon natin. Ganun ba siya kalakas, pati ikaw? Hindi lang siya malakas. Literal, nakakatakot siya. Ano ba yung binubulong-bulong nyo at pinag-uusapan? Pwede na ba tayong magsimula? Timothy, kung tagilagan lang, pareho tayo. Ano bang ibig mong sabihin? Nang hindi umaalis sa bilog na to, magpapaligsahan din tayo sa pagkuha ng darts. Kung sino makasalo ng mas marami, siya ang panalo. Sigurado ba kayo mo to? Claire, huwag kang mag-alala. Si Timothy ay isang Diyos na alam ang lahat at kaya ang lahat. Game ako. Pero,
Si Josep ang weird talaga. Ang dami niyang tinatago. Pero hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra kasi tagumpay. Naman sa atin mapupunta sa huli. Hindi ako basta-basta nangangako. Pag sinabi ko, tutuparin ko talaga. Ox, naniniwala ako sa'yo. Kasi ikaw hindi pa talaga. Nagkakamali sa kahit ano. Mag-uumpisa na ba tayo o ano? Ang dami mong sinasabi. Ano ba yan? Magjowa kami. Nagbabahagi lang ng mga lihim sa kama. Halata naman, di ba? Ikaw! Ginong Hawthorne, yung ugali mo medyo malala talaga. Timothy, simulan na natin. Ayos. Ang galing ni Josep. Solid. Ha ha ha. Dalawa pa ang natitira mong pagsubok. Nakuha namin lahat. Uy, hahaha, ang astig nun? Loko ka talaga. Ngayon, kami naman ang babato ng darts sa'yo. Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Parilin mo siya hanggang mamatay. Victor, ikaw. Claire, nakatadhana kang maging babae ko. Naiintindihan mo ba? Timothy, patay na siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakakadiri. Na kaya niyang magpakawala ng 3 darts ng sabay. May sinasabi ba sa rules na hindi ko pwedeng pagsabayin? Tama na ang satsat. Natalo ako sa round na to. Ibig sabihin, si Victor, hindi na kailangan lumuhod, tama? Hindi na. Ang galing mo, Timothy. Nandito na ang pampagana. Ngayon, simulan na natin ang totoong laban. Susunod na ang tourney. Best of 3 kickbacks tayo. Ano bang nagalaman natin? Para patas, mag-draw lots tayo. Isusulat natin yung mga tourney format na napagkasunduan natin. Tapos bubunot tayo doon. Sige, tingnan nyo na. Game na ako. Para patas, hayaan si Miss Bradford ang magbunot. Ngayon na officially na set na ang showdown. Dapat pag-usapan natin kung ano ang kailangang bayaran ng talo. Victor, kailangan ba talagang ganito ka-agresibo? Oo, ganito talagang plano ko. At hindi ako mag-iiwan ng kahit anong puwang. Duo, ikaw na mag-set ng terms. Pag natalo kami, magbabayad ako sa iyo ng 10 billion. Bukod pa doon, maghuhubad pa rin ako at luhod para mag-sorry. Hindi, nagbago isip ko ngayon. Hindi ko kailangan na lumuhod ka sa amin. Eh ano ang gusto mo? Gusto ko na hindi na magamit ang kaliwang kamay niya. Ikaw. Game na ako. Victor. Bakit ka natatakit? Hindi naman parang matatalo ka. Tapas. Paano kung talo kami? Kung talo kayo, syempre, magbabayad kayo ng 10 billion sa akin. Bukod pa doon. Gusto ko si Timothy maghuhubad at luluhod sa harap ko. 3 beses magkowtow. At gusto ko si Claire sumama sa akin ngayong gabi. Itong pustahan ay halatang hindi patas. Hindi pwedeng isali si Claire sa pusta. Hindi patas? Madali lang yan. Magdadagdag ako ng isa pang pusta. Idagdag ang braso ni Joseph. Victor, gusto na buhay ni Joseph para sa'yo pero ganito mo pa rin siya tratuhin. Wala ka ng pakialam dito. Ikaw. Pumapayag naman siya. Kahit anong trato ni Victor sa akin, kusang loob akong pumapayag. Sige, kalimutan mo na lang sinabi ko. Timothy, anong sayo? Hindi ko gagamitin ang babae ko bilang pusta. Ibig sabihin, walang kasunduan. Walang kasunduan? E di tigil na natin to. Kung hindi ka natatakot mamatay, hindi rin ako. Sige, pusa. Kung magpupusta tayo, kung matalo ka, ibigay mo ang isang braso mo. Bilang pusta. Game ka ba? Claire, ikaw. Tiwala ako sa'yo. Sige, pumapayag ako.
Unang round, Diche. Kapag bumagsak ang baso, gamitin mo ang baraha mo para hulaan ang score bago ito bumagsak. Sino mang mali ang hula, talo. Ni hindi pa bumabagsak ang dice, mahuhulaan mo na ang score ko? Lahat ng bagay sa mundo may pattern. Maski na hindi pa bumabagsak. Ang baso mo, nakaset na ang score. Ang score ay siyam. Ito, hindi ito posible. Si, Tinatawag ko ang sarili ko na Diyos ng panlilinlang, ang mga maliliit kong kalokohan, kumpara kay Joseph. Hindi sapat. Siyempre. Sunod, ako naman. Kaya mo ba? Mahirap sabihin. Haha. Ikaw. Sinatawag ko ang galaw na to na lindol. Pag sumayad na sa mesa ang shaker, yung mga dice sa loob, patuloy na iikot ng mabilis, magbabanggaan ng magbabanggaan. Bawat trajectory, magbabago dahil sa mga banggaan. At ikaw, kailangan mo nang ibato ang cards mo bago pa sumayad ang shaker ko sa mesa. Kaya, para sa round na 2, panalo ako. Ayos lang. talo ka na. Konti na lang panalo ka sana. Parang lumagpas sa inaasahan. Ko ang galing mo. Pero sayang pa rin. Dahil talo ka. Ha ha ha. Ay. Simulan na natin ang ikalawang round. Ayos lang. Naniniwala ako sa'yo. Ano to? Ha? Parehong grupo magsusulat ng 4 na digit na numero, tas huhulaan kung ano yung kay kabila. Sino kayang henyo ang nakaisip ng challenge na to? Sorry. Ako ang nakaisip ng paraan na yan. Nababaliw ka na. Hindi mo mahuhulaan to. Huwag kang makialam sa buhay ko. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Sa tingin ko, dapat magbunutan na lang ulit tayo. Walang paraan para tamaan to. Siyempre, kung hindi ka naman game sa magbunutan ulit, pwede na nating ituring tabla na lang ang round na to. Hindi na kailangan. Paano kung nagkataon tama ang hula ko? Dahil gusto mong sayangin ang oras, simulan na natin. Timothy, ano ibig sabihin nito? May makakahula ba talaga nito? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ngayon, parehong panig ay magsisimula manghula ng numero ng isa't isa. Sino ang mauuna? Di ko mahulaan eh. Kung mahulaan niya yung numerong sinulat ko, panalo na siya. Siguro sinulat mo ay 4. Woo! So, T. Sigurado ka? Hindi naman siguro ganun ka-logo, di ba? Hahaha. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang silbi ng pustahan na to. Ipakita na yung sagot ko. Ito. 6250. Ha ha ha. Hindi rin tama to, Timothy. Di ba sabi mo alam mo lahat? Anong nangyari dito? Ito ay... Timothy, ano ba talaga ang plano mo? Sa susunod, maiintindihan mo rin. Mukhang tabla ang round na. Ito para sa atin. Oo nga. Sige, simulan na natin. Ang ikatlong round. Sa tingin ko sa ikatlong round na to, hindi na kailangang magbunutan ulit. Diretso na tayo. Sa mismong laban.
Paliwanagan mo ako? Hindi na kailangan yan. Sa ngayon, hindi ka na dapat may tinatago. Tama ba? Ano bang gusto mong sabihin? Yung taong ipinadala para patayin si Claire at yung nagbayad kay Bloodwolf, yung tao na yan, ikaw yon. Paano mangyayari yon? Hindi ko nga kilala yon. Tama ka. Ako nga. Bakit mo akong gustong patayin? Wala naman akong nagawang masama sa'yo. Totoo, hindi mo ako na-offend. Bakit? Claire, hindi mo pa rin ba maintindihan? Gusto sa'yo ni Victor. Yan lang ang pwede mong kasalanan. Ako? Sige, tuloy mo lang. Belmore na martial arts. Ayos yan ha? May pattern din ang martial arts. Pag nakuha mo na ang diskarte, madali na. Kitang patayin. Kaso, hindi mo na maaabot ang pagkakataon. Talaga ba? Timothy, huwag mo akong takutin. Anong meron? Lintik ka. Nahuli rin kita sa wakas. Timothy, talo ka na base sa pustahan. Paano umabot sa ganito? Timothy, hindi ba sabi mo ikaw ang marunong sa lahat? Sinira mo kami. Ikaw. Ayon sa pustahan, ang pamilya Bradford, kailangang magbayad sa pamilya Hawthorne ng 10 bilyon. At ikaw, Timothy, luluhod at yuyuko ka kay Victor. At ikaw naman, Claire. Aking kanay. Hahaha. Sa totoo lang, ang pustahan at kung ano-ano, hindi yun ang mahalaga. Ang importante, kontrolado ko na. Buong sitwasyon ngayon. Paano nangyari to? Hindi dapat ganito. Victor, palayain mo si Timothy. Ano yung sinabi mo? Pumapayag ako. Kung hindi mo siya palalayain, magpapakamatay ako dito mismo sa harap mo. Claire, sa harap ko, wala kang ang karapatang mamatay. Naiintindihan mo? Tama na, Victor. Ako ang natalo. Dito na nagtatapos ang lahat ngayong araw na to. Baka nga pag-isipan ko pang palayain kayo? At ikaw, Jose? Wisit, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Intindihin mo nga. Sa ngayon, hawak ko ang buong sitwasyon. Mukha mang ikaw ang may kontrol. Pero baka hindi rin totoo yan. Ayoko na talagang marinig ang mga walang kwenta mong sinasabi. Joseph, basagin mo ang mga binti niya. Gawin mong nakaluhod siyang kakausap sa akin. Victor, ganyan ka na ba talaga kalamig at walang puso? Mas masahol pa ang darating. Claire, hayop ka, hintayin mo lang. Gagawin kitang magdasal na sana patay ka na. Pero kahit yun, hindi mo magagawa. Wawasakin ko ng tuluyan ang pamilya Bradford. Ay, Mr. Hawthorne. Oy, konting awa naman dyan. Kailanman ay hindi pa ako naging maawain maski kanino. Edward, ang tagal mo nang kasama ako. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin kilala kung anong klase akong tao? Timothy, lalaban ka pa ba talaga? Napapaligiran ka ng mga armadong tao, kaya kung magtangka kang lumaban, mamamatay ka agad. Sa'yo ba, ang pumatay ng tao, parang kasing dali lang ba ng pagkain at pag-inom? Oo, tama. Alas 11:50, 5 na ngayon. Pwede ba kitang hilingin ng 5 minuto? Na makasama si Claire, kahit 5 minuto lang. Kaming dalawa lang? Hindi pwede. Isa kang makapangyarihan at kagalang-galang na kalaban. Sige, bibigyan kita ng 5 minuto. Joseph, anong karapatan mong magdesisyon ng ganyan? Victor, dapat pakita mo rin naman ng respeto sa akin, di ba? At saka, sugatan na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi na siya makakabawi. Timothy, pinibigyan pa kita ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, babalik ako para pilitin kang tuparin ang pustahan. Salamat! May pag-asa ka pa bang makatakas? May sugat ako at nandito pa si Joseph. Tapos ang dami pang mga armadong tao. Mukhang wala na talaga akong tsansa na makatakas. Paano ba humantong sa ganito? Gaya ng inaasahan ko. Claire, pwede ba kitang tanungin? Mahal kita.
Claire, hindi ko naman balak itanong kung mahal mo rin ako. Ano pala? Ang gusto ko sanang itanong, kung sakaling tayong dalawa nagkita sa unang pagkakataon, ano ang kailangan kong sabihin para magtiwala ka sa akin ng buong buo? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Babalikin mo ba ang oras? Hanggat hindi pa tayo, talagang mag-asawa, hindi ko pa rin matatakasan ang araw na to. Yung sumpa ko ng kamatayan? Tapos na ang sumpa mo ng kamatayan. Naalala ko sinabi mo noon na yung 18 na beses ang huli na. Tama, pero nailigtas na kita. Ngayon, basta matapos na nating ganap ang kasal natin, dapat ay makakatulong yun para makatakas ako sa paulit-ulit na araw na to. Toto? Ganon dapat ang mangyayari. Mauubos na ang oras natin. Claire, sabihin mo na agad. Kung unang beses natin nagkita, ano ang kailangan kong sabihin? Para magtiwala ka sa akin ng buo? Naalala ko na. Noong 8 taong gulang ako, mahilig akong magbuntong hininga sa butas ng puno sa hardin. Minsan, talaga kong sinumpa ang tatay ko. Sobrang galit ako noon sa kanya. Hiningi ko na sana magkasakit siya ng matindi. Pero bandang huli, na-realize ko na sobrang nakakahiya pala ginawa ko. Kaya hindi ko yan sinabi kahit kanino. Si Gets ko na. Tapos na ang oras mo, Timothy. Maghanda ka ng mamatay. Timothy, sinira mo ang pamilya Bradford. May natitira pang 20 segundo. 5 minuto pa lang ang lumipas. Sige, 20 segundo. Maghihintay pa ako ng 20 segundo para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Tiwala ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihing iniisip mo na talagang makakatakas ka rito. Hindi. Hindi naman ako sumusubok tumakas. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Ako ang isang makapangyarihan at alam ang lahat na Diyos. Nasisiraan na ba siya? San. R. E. Ay, huwag mong sabihing liligawan mo siya. Kami niyan ang nakatadhanang mag-asawa. At ngayong gabi, dapat maging akin na siya. Guni-guni mo lang yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Alam mo ba kung sino siya? Siyempre alam ko. Lahat nakahanda na. Kailangang matapos ang walang katapusang siklo na to. Ang galaw na ito ay tinatawag na World Shifter. Pagkatapos tumama ng dice cup sa mesa, ang dice ay iikot pa rin ng mabilis at magbabanggaan sila sa isa't isa. Bawat trajectory magbabago dahil sa mga banggaan. At ikaw kailangan mong ihagis ang mga cards bago bumagsak ang cup, kaya talo ka sa round na ito. Literal na 6 ito. Paano naman nangyari to? Ang World Shifter ko may iba't ibang variation pagkatapos bumagsak ang cup. Walang predictable na trajectory. Paano mo nagawa yun? Sinabi ko na sa'yo. Ako ay isang omniscient at omnipotent na Diyos. Ang galing mo, Timothy. Ano? Bakit? Parehong sides ay nagsusulat ng 4 na digit na number at pagkatapos hula-hulaan kung ano ang number ng kabila. Sinong genius ang nag-isip ng challenge na to? Excuse me, ako ang nag-suggest ng method na to. Nasira na ba ang utak mo? Hindi ito mahuhulaan. Kayo, mga ordinaryong tao, syempre hindi ninyo mahuhulaan ito. Pero iba ako, kasi Diyos ako. Si Raulo. Sa tingin ko, dapat tayong magbunot ulit. Imposibleng mahulaan ng tama. Syempre, kung ayaw mong bumunot ulit, tabla ang round na to. Joseph, makinig ka. Basta ako, walang imposible. Sige, kung kaya mo talagang hulaan, ikaw na nga ang tunay na Diyos. Timothy, ano bang ibig mong sabihin? Paano naman mahuhulaan yon? Hindi pwedeng mahulaan ng tao, syempre. Pero kaya ng Diyos. Gets mo? Sina? Hindi ko kayang hulaan. Kung mahulaan niya ang numero na sinulat ko, panalo na siya. Magpanggap ka. Kung tama ang hinala ko, ang sinulat mong numero ay 6250. Paanong nangyari yon?
Paano mo nahulaan ang numero na sinulat ko? Literal na A, do, live, A. Timothy, ang galing mo. Diyos ka ba talaga? Paano naging posible too? Joseph. Talo ka dito sa round na to. Sina, natalo ako sa pustahan na to. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo nga ba nagawa yon? Paano ko ginawa? Ano sa tingin mo? Ang ginawa ko? Yung dice ng huling pustahan, hulaan pa lang yon, sobra nang galing na. Pero, pag sinuwerte ka, posible pa ring mahulaan. Pero itong pustahan na to, sa 4 na numero, hindi mabilang ang kombinasyon. Parang imposibleng mahulaan. Tapos, iba din siya sa mga usual kong password at kinagawian. Number lang siya. Nabigla ko lang naisip. Ano bang gusto mong sabihin talaga? Ang sinasabi ko, paano mo nga ba nahulaan talaga? Diyos ka ba talaga? Sa ibang paraan, parang ako nga isang makapangyarihang Diyos na alam lahat. Sige na nga, tuloy natin. Ngayon, gusto kong sumabayan sa'yo. Sumabay? Claire, huwag kang mag-alala. Diyos si Timothy. Ayos lang. Walang problema. Makipagsabayan? Si, Tara. Timothy, ingat ka. Wala kang dapat alalahanin. Simulan na natin. Belmore martial art? Oo, tama. Bihira akong ipakita to sa iba. Pero ngayon, tamang-tama para tapusin ka. Belmore martial art. Pag nakuha na ang diskarte, madali na lang itong harapin. Kada tao, iba-iba ang Belmore martial art nila. Kapag nakuha mo na kung paano, as in, patay ka na nun. Ganun ba? Oo, eksakto. Tuloy natin. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Paano mo nalaman ang pattern ng mga galaw ko? Sabi ko na sa'yo, parang Diyos ako. Hindi, imposible yan. Panalo na tayo, Timothy. Ang galing mo talaga. Mr. Hawthorne, anong meron? Nasaan ang mga bodyguard ko? Ibig mong sabihin, yung mga tauhan mong may baril? Tama? Oo, tama. Tinawagan ko ang pulis. Yung pulis, dinala silang lahat. Ikaw. Victor, kapal ng mukha mo. Paanong nagawa mo dito pa sa Somerset na magtago ng mga illegal na armas at magkanlong ng mga armadong tao at mamamatay tao? Timoteo, nandadaya ka na naman. Naglalaban tayo ng patas. Pero tinawagan mo pa ang police. Patas na labanan daw. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa ang may lakas ng loob na magsalita ng patas sa harap ko. Tingnan mo nga ang kwartong to. May mga bodyguard, mamamatay tao, may mga armadong lalaki, pati na ang Diyos ng sugal. Patas ba yun para sa'yo? Mr. Timoteo Cole, salamat sa pagbigay ng ebidensya. Dahil doon, nagawa na ng Bureau na mapanagot ang pamilya Hawthorne. Napakabait mo naman, Director Kenneth. Labanan ng krimen. Tungkulin yan ng bawat mamamayan ng Somerset, gaya ng nararapat lang. Timoteo, kahit namulto na lang ako, hindi kita palalampasin. Hindi naman kita kinatakutan nung buhay ka pa. Bakit pa ako matatakot sa'yo ngayong espiritu ka na lang? Timoteo, paano mo nagawa yon? Sabihin mo sa akin, nagmamakawa ako. Kung sabihin ko man sa'yo, malamang hindi ka rin maniniwala. Nabuhay na ako ng paulit-ulit sa araw na to. Sa loob ng 800 taon. 800 taon? Dalhin na siya. 800 taon. Timoteo, kakasabi mo lang kay Joseph Frast na nabuhay ka na ng paulit-ulit sa araw na to, sa loob ng 800 taon. Ano bang ibig mong sabihin doon? Hindi ko maintindihan. Ah, yun ba? Kung ano-ano lang sinabi ko noon. Ginawa ko lang maaga ng 30 minuto ang oras. May oras pa tayo. Sumama ka sa akin. Talagang ginugol mo ang 100 taon? Napaulit-ulit ang araw na to. Bakit hindi mo pa rin ako pinapaniwalaan hanggang ngayon? Hindi. Iniisip ko lang na lahat ng to ay sobrang kamangha-mangha talaga. Alam mo ba kung bakit nahulaan ko ang 4 na numero na isinulat ni Joseph Frost? Oh. Dinaanan mo na kasi lahat yan. Nung huli, sinadya kong piliin itong format ng tour niya. Lahat yan para lang magawa ko ng tama ngayong beses.
Kaya para akong Diyos, di ba? Kaya pala. Tama, nung huli, may tinanong din ako sa'yo. Anong tanong? Tinanong kita, kung unang beses pa lang tayong nagkita, ano dapat ang sabihin ko sa'yo para magtiwala ka sa'kin ng walang alinlangan? So, nasabi ko ba? Oo, nasabi mo. Hulaan mo nga kung ano ang sinabi mo? May sagot na ako sa isip ko ngayon. Sabihin mo na, tingnan natin kung yun din ang iniisip ko. Sinabi mo na noong 8 taon ka, mahilig kang magkwento sa isang butas ng puno sa hardin. Minsan, galit na galit kang isinumpa ang tatay mo. Hiniling mong magkasakit siya ng matindi. Tapos, naramdaman mong sobrang sama mo. Kaya, hindi mo to sinabi kahit kanino. Kaya talagang inabot ka nga ng 800 taon sa araw na to. Dapat maniwala ka na sa akin ngayon. Oh. Panahon na para tuparin natin ang kasal natin. Pag natapos na ang pagsasanib natin, makakawala na rin tayo sa paulit-ulit na araw na to. Anong meron? Halikan mo ako. Anong tinitingnan mo? Ang kinabukasan natin ng magkasama na tupad na ngayon. Susunod, panahon na para subukan ang teorya ko. Kung makarating ako sa ika-9 ng Hunyo, ibig sabihin na putol ko na ang paulit-ulit na pangyayari. Ika-9 na ng Hunyo ngayon. Nabalik ko na ang pag-uulit. Tapos na rin sa wakas ang cycle ko. So, anong plano mo? Siyempre pupunta ako sa inyo para formal na hingin ang kamay mo. Tama naman yan. Kita mo, maaga pa. Pwede bang lumapit tayo ng konti? Grabe ka. Anyway, hindi mo na ako matatakasan. Sandali lang. Bakit? Parang hindi ka gumamit ng protection. Masyado kasing mabilis ang mga nangyari kahapon. Nakalimutan ko na yon. Anong gagawin natin ngayon? Bibili na lang siguro ako ng pills? Ano nang ibig mong sabihin dyan? Tungkol doon, ang ibig mong sabihin, bumili ng contraceptives, di ba? Dahil ba ayaw mong magkaanak sa akin? At ayaw mong magpakasal sa akin? Ginagamit mo lang ako para malampasan mo yung cycle. Paano naman mangyayari yon? Claire, gusto talaga kita. Tingnan mo, ang ganda mo, mayaman ka, at ang ganda ng katawan mo. Anong lalaki ba ang hindi magkakagusto sa'yo? So, yun lang ang mahalaga sa'yo ang itsura ko at katawan ko, tama? Hindi. Bakit nga? Ano? Nawalan ka na ng masasabi, ano? Hindi naman talaga. Paalam. Ay, teka. Ibig kong sabihin, sana hindi na tayo magkita ulit. Ay, sorry. Bakit ka nagsasorry? Kahit nakadaan na ako sa isang 800-year na cycle at master ko na ang dami kong skills, parang lahat alam ko at malakas ako, pero hindi ko talaga mabasa ang puso ng babaeng ito. Magsalita ka naman. Ang dami ko ng naayos na problema, imposibleng hindi ko kaya. Ang isang bata tulad mo. Ang dahilan kung bakit gusto kita, hindi lang dahil maganda ka. Bakit nga? Dahil sa laman ng puso mo. Oo, yung inner beauty mo, kahit pa mataba at hindi ka maganda, magugustuhan pa rin kita sobra. Tingnan mo tayo. Literal na bagay talaga tayo. So, ang ibig mong sabihin, mataba at pangit na ako ngayon? Nababaliw na ako. Ay, hindi ko naman iyon ibig sabihin ng ganoon. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang ganda-ganda mo talaga, ang ganda ng katawan mo, at mabait ka pa sa loob, kaya halos perpekto ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ngayon, pakiramdam mo ba bigla na lang? Na hindi na ako cute? Sige na nga, pinaglalaruan mo lang ako, di ba? Pakinggan mo ako, ganyan talaga ang mga babae. Mahirap kaming intindihin at madalas din kaming walang dahilan. Kaya, handa ka na ba na magpakasal tayo? Siyempre, handa na ako. Yun nga lang, medyo kinakabahan ako. Kinakabahan saan? Nag-aalala ako dahil isa lang akong simpleng babae. Pero, bakit ka naman nag-aalala?
Nag-aalala ako dahil isa lang akong ordinaryong babae. Pero, ikaw, 800 taon ka na nabubuhay. Parang isa kang nilalang na hindi tumatanda. Ang isipan natin, paano kaya tayo magkakasundo? Bakit kailangan nating laging magkaintindihan? Ano bang ibig mong sabihin? Ang bawat tao may kanya-kanyang pagkatao at sariling pag-iisip. Basta nire-respeto natin ang isa't isa at nagmamalasakit tayo sa isa't isa, sapat na iyon. Iba't ibang channel, laging may ibang palabas. Tsaka, Ano? pwede naman akong mag-downgrade, di ba? Tigilan mo nga? Sige na, itigil mo na yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Nakasaad na sa tadhana. Na tayo para sa isa't isa. Tsaka, hindi ka pa ba may allergy sa mga lalaki? Ayos lang iyan. Ang kakaiba mo talaga. Simula ngayon, hindi na ako mag-aalala na pagtataksilan mo ako. Tama na. Anyway, mahaba pa ang gabi. Simulan na natin. Claire, Ano? mag-asawa na tayo ngayon. Simula ngayon, buhay natin ay tungkol na sa araw-araw na laban, mga anak, at gawaing bahay. Handa ka na ba talaga dito? Basta magkasama tayo, hindi ako natatakot sa kahit ano. Anong tinitingnan mo? May kakaibang pakiramdam lang ako. Dati, pinapangarap ko na makaalis sa paikot-ikot na buhay. Ngayon na nakawala ka na, masaya ka ba? Hindi naman talaga. Noon, habang nasa lupa ko, sawa na ako roon. Pero ngayong tunay na nakamove on na ako, ibig sabihin, wala na akong pagkakataon para ulit-ulitin at ayusin lahat ng pagkakamali. Tama ka diyan. Habang nasa paikot-ikot na yugto ka, pwede mong patayin kahit sino at gawin ang gusto mo. Kasi pagkatapos ng gabi, lahat ng pagkakamali nawawala na lang. Pero ngayon, iba na. Pero hindi ako nagsisisi dahil nandiyan ka.